Binangga na mga kababayan yung resupply mission natin sa Ayungin Shoal ng mga barkada ni Maudigs, ng mga Chinese. Ayan ang mga balita ngayon, mga kababayan. Headlines na mga balita: Chinese ships bomb Philippine vessels. Hindi lang yung resupply mission mismo, pati yung Coast Guard natin. US, Canada, AU condemn China for collisions. Tinitest mga kababayan yung ating patience and resolve ng Amerika na sumaklolo po sa atin. Ayan po, China ships hit Philippine boats on resupply mission in West Philippine Sea. Matindi mga kababayan. Tinaon pa na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nandun sa Saudi Arabia for the ASEAN ASEAN Gulf State Summit. Si Inday Anya, Mr. Maravillas na naiwan dito. Kumusta? Si Inday po nasa tuktok uli ng bundok. Bumalik po sa pag-akyat ng bundok. Mount Apo naman. Excited na sa vlog. Sara Duterte dares Bato de la Rosa to climb Mount Apo. Yung mga senador, mga kababayan, nagkakagulo na ngayon sa pagpapaabot ng condemnation. Reactions dito sa sadya na binangga, mga kababayan, ng mga Chinese, ng China Coast Guard, yung ating Philippine Resupply Mission. Si Inday po, nasa Mount Apo. Bumalik. Nag-enjoy sa akyat sa bundok. Wala man lang reaction po. Yung kaalyadong senador, si Bato, sabi rito, ready to climb. Bato de la Rosa accepts Sara Duterte's love Mount Apo challenge. Talaga niya, Mr. Maravillas, tama yata yung mga analysis mo na nasapian na ni Linlin. Nasapian ng espiritu ni Linlin bakit naman niya, Mr. Maravillas, sumapi? Buhay pa naman si Linlin. Umiwalay sandali siguro. Sumapi kay Inday. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At saka salamat pala muna sa aming bisita doon sa grand launching ng Colossal Fitness Gym. Si Madam Assistant Secretary ng DILG, Honorable Elizabeth N. Lopez de Leon, saka kay Miss Janelle Fraina, yung first Filipino Grandmaster champion, chess Grandmaster, sa for gracing our occasion sa ribbon cutting. Ayan po, mga kababayan. Katabi ni Kuya, ito si Janelle Fraina, yung champion. Ito si Madam Asek, si Gilon, saka si Queenie. So maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat doon sa aming mga bisita. Marami yung dumalo. At saka yung mga ito yung anak kong arkitekto, si John Rees. Yung mga pulis. Ito yung mga pagkain. Maraming nag-secure na pulis. Ito, sino kaya to? Si Vice Governor po. Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Maraming salamat sa pagpunta. So yan po, mga kababayan, yung aming okasyon. Pati bata na inganyo na mag-gym. Ayan po, yung mga magaganda naming bisita. Yan, Colossal Fitness Gym. Di ba? Ayan. Ang daming nainganyo na mag-gym. Yan aming Vice Governor na maganda. Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Si Kuya sa kanyang opening remarks. Picture, mga kababayan. Picture with our guest.
Ito yung actual ribbon cutting, mga kababayan. O di ba, napakasaya at napakaraming tao. Ako kasi busy sa pag-cover. Ito ako, live siya. Yung Master on Public Administration na host namin po, si Floyd Medina. Ayan po ako. Nakatingala. Yan ang magandang ASEC ng DILG. Si ASEC Elizabeth N. Lopez de Leon with the champion Janelle Fraina. Ito si Janelle. Si Mrs. with Kuya and the Vice Governor. And with Queenie. Di ba? Si Queenie, barkada niya si si Vice Gov. Picture with the family. Yan. Mga dati kong kasama, si Julius ito at saka si Champ. Ito yung nag-message si Janelle. Ito yung closing remarks ko po. Di ba? Yung mga kaibigan natin, ito yung pinadala ni Congressman Joey, kanang kamay ni Congressman Joey Salceda, si Peter Indang Encisa. Ito yung picture namin habang nag-lunch muna before ng event sa Oriental Hotel overlooking Mayon Volcano and Legazpi City. Pinasyal din namin sa mga tourist destination si ASEC. Ito yung Daraga Church. Di ba? Ang gaganda. Ito yung Mayon Volcano. Pumasok muna kasi si ASEC sa church para manalangin. Nadatnan namin, may kasalan pala. Ito naman po, sa likod namin, yung Kagsawa Ruins siya. Ayan ang famous Kagsawa Ruins. Ayan po. Mga kababayan, Kagsawa Ruins, pinunta namin. Ito yung Nuestra Señora de Salvación Shrine dito. Pinasyal din namin nung gabi sa Boulevard, Legazpi City Boulevard. Ayan po. Kumain kami sa Pepperland. Ito yung sinalubong namin sa airport, Bicol International Airport sa Daraga. With Director Escobar. Ito si Director Escobar, Attorney Escobar ng DILG Region 5. Ito yung Colossal Fitness Gym, mga kababayan. Buong third floor sa roof deck, occupied namin po. Napakagandang building, mga kababayan. Kami na po yung pinakang malaki dito na fitness gym sa lalawigan ng Albay. Maraming salamat po sa lahat nating mga bisita at sa mga nagpaabot ng pagbati sa amin ng congratulations and best wishes para sa success ng Colossal Fitness Gym. Maraming salamat po sa inyo. So, balikan natin yung mga istorya. Ito siya, yung balita. Yung update. 2 Chinese Coast Guard vessels collided with Philippine Coast Guard ship and a resupply boat en route to Ayungin Shoal in its separate incidents kahapon lang po that further stoke tensions in already volatile West Philippine Sea. Kinundina na po ng ating mga allied countries, yung European Union, yung Amerika, ang patuloy na pamboboli, mga kababayan sa atin, ng mga barkada ni Maudigs. So sabi rito sa balita, the National Task Force for the West Philippine Sea reported that the first incident happened at 6:04 a.m. involved UNISA May 2, a chartered boat carrying supplies to Philippine soldiers stationed doon po sa Ayungin Shoal. Ang involved po yung Chinese Coast Guard vessel 5203. The dangerous blocking maneuvers of China Coast Guard vessel 5203 caused it to collide with a boat about 25 kilometers from the atoll. Walang tigil kasi po sa pambablock. Talagang kinakat po yung kinakat across yung ating mga vessels, yung mismong resupply mission. Sabi ng mga analyst, ito anya yung pamamaraan ng mga Chinese para i-test yung resolve natin, yung patience natin, then yung resolve ng mga Amerikano. Tinetest nila kung ano yung magiging reaction
Pero siyempre, mga kababayan, yung mga Chinese, ginastify pa nila. Tayo pa yung sinisi. Sabi rito, China's Foreign Ministry however said the slight collision is slight daw lang po. Happened after the resupply boat ignored anya multiple warnings and deliberately passed through law enforcement in an unprofessional and dangerous manner. Unang-una mga kababayan, yung Ayungin Shoal, territory natin, as stated po doon sa desisyon ng UNCLOS. So, we have all the rights, mga kababayan, na maglayag doon. Sila yung walang karapatan. So, malinaw na sila ang nananadya. Deliberate yung kanilang ginagawa. Unang-una, yung pagpasok nila illegal. So, intentional mga kababayan, yung kanilang ginawa na banggain. Kaya tama yung mga analysis po ng ating mga experts. So, sabi dyan, in the other incident, the port side of PCG ship 4409 escorting the boat was bumped by what the task force described as a Chinese maritime militia vessel. Ayan po, mga kababayan, no? Ang ginagawa nila, talagang hinaharangan po. Kinakat yung way. Siyempre po, babangga talaga. Buti na lang po, wala mang nasaktan sa ating mga crewmen. Pero despite that, hindi po tayo nagpasindak. Itinuloy pa rin po yung resupply mission. So sabi dyan, a second resupply boat was able to reach the grounded BRP Sierra Madre and successfully resupplied our troops and personnel stationed there, sabi ng task force. So sabi po rito, as China moves ever more confidently to assert its claims to sovereignty over the waters, officials and experts have warned of potential for collisions. Ito na anya talaga yung sinasabi namin. This is exactly anya the kind of event that can happen given the dangerous maneuvering, said J. Batumbacal, Director of the University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Batumbacal said the Chinese Coast Guard had deliberately hit the Philippine resupply vessel to see how Manila would respond and test the resolve of the Philippines' longtime ally, Washington. So tama yung ating mga analysis. Talagang tinitest nila, mga kababayan, kung paano mag-respond yung Amerika. So sabi ni Batumbacal, you don't accidentally hit another vessel out in the open ocean. The Philippine Navy deliberately grounded the World War II era BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal in 1999 to check China's advances in the waters. Ngayon, nagpaabot na rin po mga kababayan ng kani-kanilang reactions yung ating mga senador. Ayan po. On Sunday, kahapon po, si Senate President Juan Miguel Zubiri condemned what he described as the latest abhorrent actions of China Coast Guard in the Chinese maritime militia against Philippine vessels. Nanawagan siya sa Chinese Coast Guard to respect human lives and abide by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Wala po matagal na nilang ini-ignore yan. Hindi nila po yan kinikilala. Pinori din mga kababayan ni Zubiri yung ating Philippine Coast Guard, pati yung Armed Forces for displaying courage and restraint in continuing their resupply missions despite the hostile and treacherous acts nitong China Coast Guard at yung mga Chinese militia. So sabi niya, as leader of the Senate, I will make sure that our troops will get sufficient funds under the 2024 national budget to bankroll the much-needed upgrade of their equipment. Kaya po, tama yung desisyon ng Kongreso, ng House leadership na inaway ni Inday. At saka ng kanyang tatay nang magsumbong si Inday. Hindi na po kinikibo si Martin. Binagbakan si Martin. Nang tanggalin mga kababayan. Tama yung desisyon na tanggalin
yung 650 million pesos na confidential funds para idagdag dito sa pundo ng ating mga national security agencies. Pero anya, Mr. Maravillas, nasaan si Inday habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa pagtrabaho doon sa ASEAN Gulf State Summit? Umakyat po ng Mount Apo. Talaga niyan ni Mr. Maravillas, delikado kung siya yung maging Pangulo. Walang pakipo. Para talaga pong na-influensya ni nanay. Naging lutang. Ayan po, nagpapapicture-picture sa tuktok ng Mount Apo. Excited na daw sa vlog. Sara Duterte dares Bato de la Rosa to climb Mount Apo. Kita ninyo mga kababayan. Magkasundo po sila ni Bato. Senator Bato, sabi niya, in a Facebook post, Duterte invited de la Rosa to take the Love Mount Apo Challenge in support the mountain clean up. Napalayo po sa trabaho siya, si Inday. Si Inday po, Vice President, pagkatapos DepEd Secretary. Yung achievement niya, mga kababayan, na nagawa, ang nagagawa pa lang, 1.5 years na sa trabaho niya, yung pagtanggal, yung clean up po ng mga classrooms. Yung dating ginagawa, Brigada Eskwela, at yung pagtanggal ng mga nakadikit na mga visual aids. Na nagalit nga yung mga nakakaintindi po sa teaching na kailangan yung mga visual aids tinanggal, pinagpapatagal ni Inday. Yun pa man lang po yung major achievement ni Inday. And afterwards, ito na yung mga pinagagawa niya. Nasa tourism na siya. Wala sa para talagang silinlin. Wala sa focus ng trabaho niya. Una, umakyat sa Osmeña Peak to promote tourism. Ngayon naman po, sa Mount Apo, inagawa ng trabaho si si Frasco, yung anak ni Gobgwen. Ang dapat na umakyat ng Osmeña Peak at saka dyan sa Mount Apo, si Frasco, si Inday po ang nagpo-promote na ngayon. Tinake over yung tourism. Tapos yung DepEd and the Office of the Vice President, wala mang mandato sa national security, gusto pang agawa ng trabaho. Yung DND, humingi ng limpak-limpak na confidential funds. At nang tanggalin po, nagtantrums. May ganon, mga kababayan. Wala sa hulog po. Inamon ko si Senator Bato na sumali sa Love Mount Apo Hike at mag-ambag din sa paglinis ng mga trails. Excited kami sa iyong Mount Apo vlog, Senator Bato. Nakita na ninyo, mga kababayan? Sablay! Sabi niya rito, kamakailan na pag-usapan namin ni Senator Bato na akyatin ang Mount Apo ngayong darating na holiday sa Ondas. Pero dahil sa nagbago ko na schedule, nasabi ko na sa Luzon na lang kami mag-tandem hike sa susunod na walang pasok. Ngayon, palibasa minyo ni Maudig si Bato, mga kababayan, kinol ni Bato yung challenge ni Inday. Pinatulan niya, ready to climb. Bato de la Rosa accepts Sara Duterte's Love Mount Apo Challenge. What? Parehas lutang, mga kababayan. Sabi niya, yes ma'am, BP Inday, Sara, I am honored to accept your challenge. In fact, ma'am, it is good that our planned Mount Apo expedition this month
was nixed due to the conflict anya of schedule, but actually it was just timely since I injured my left partial may injury daw siya. Pero anya I accept your challenge na umakyat ng bundok. Ganon mga kababayan ko. Talaga na Mr. Maravillas, tama yung kasabihan na birds of the same feather flock together. Tama po. Probinsya. Yun man lang mga kababayan. Sa susunod na mga araw, tingnan natin mga susunod na oras. Alamin natin kung ano yung magiging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos with this fresh bullying at nagiging mas seryoso po, desidido yung ating desidido po yung China na talagang kamkamin yung ating territory, yung Ayungin Shoal na mismo kung saan nakaposisyon yung ating BRP Sierra Madre. Pero sabi nga natin, yung Amerika nag-react na rin po, yung Canada, pati yung European Union. Ayan po, mga kababayan. Sabi ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa kanyang post sa Twitter, yung X, the China's latest disruption of a legal Philippine resupply mission to Ayungin Shoal put the lives of Filipino service members at risk. We stand with our friends, partners, allies in protecting Philippine sovereignty and in support of a free and open Indo-Pacific, sabi po ni Carlson. Yung embassy ng Canada, nagsabi din na we condemn the unlawful and dangerous conduct of China's Coast Guard and maritime militia vessels. So sabi niya, the embassy said, the Chinese Coast Guard action provoked 2 collisions with Philippine vessels engaged in routine operations inside the Philippine Exclusive Economic Zone in the vicinity of Ayungin Shoal. So nasa kampi sa atin po, mga kababayan. Yung ang maganda doon. Sabi naman po ni Luc Viron ng European Union, European Ambassador to Manila, these incidents the repetition and intensification are dangerous and very disturbing. We join the Philippines in its call for the full observance of international law in the South China Sea. Buti na lang po, walang injury na nangyari sa ating mga crewmen. Yung Germany and Netherlands also express support to the Philippines in urged observance of the UNCLOS. Germany calls on all parties to act in accordance with the UNCLOS rules and to respect the 2016 Arbitral Award, sabi po nila. Netherlands Ambassador to the Philippines, Marielle Geralds, said she is glad nobody got hurt in the incident. Another worrying incident, glad nobody got hurt. The Netherlands stands with the Philippines in its call for the full observance of the international law in the South China Sea, sabi po niya. So, yung tinitest po ng China, kung i-invoke ng Amerika at saka ng Pilipinas, yung Mutual Defense Treaty. Kaya ginagawa nila ito, mga kababayan. So, yun ang magiging sentro ng mga discussion ng ating mga experts. So, pag-uusapan nila yan siyempre ng ating mga security experts kung yung ginawang ito ng China would trigger the Mutual Defense Treaty. Sa tingin mo niya, Mr. Maravillas, yun na ba? Baka hindi pa man po. Kung may pasabugi na siguro po na vessel natin, may rocket attack na po, ayun na ang simula po niyan. Pero ito ganito mga insidente po, baka hindi pa man po. Sinusukat din po ng China kasi hindi man sila, mga kababayan, basta't gagawa ng ganon kasi magiging Hamas-Israel war na po yan. At baka may existing na po tayong gera. Sabi ko nga po, yung Ukraine-Russian war tuloy-tuloy. Tapos ngayon po, yung napakalala na gera na ngayon
in Israel, in Hamas, na yung kinatatakutan po baka maging regional war and maging magsamantala yung China. Yan nagpadala po doon ng mga additional forces yung Amerika. Ma-involve din po yung China, mga kababayan, na lusobi na yung Taiwan at idamay po tayo dito sa Pilipinas. So pag nangyari yon po, ay malamang magkaroon na po tayo ng World War III. In that World War III, mga kababayan, could be the Ezekiel 38, the start of Ezekiel 38 and 39, the so-called Ezekiel War. Mahulog po tayo doon sa tinatawag na Great Tribulation Period. Parating na kasi yung ating Panginoong Hesukristo. Una, to rescue the believers, and in the second coming, mga kababayan, to judge the world and end all the conflicts, mga kababayan, in this world. Siya lang po yung makakapatigil po nito. Walang sino man po. Ayan man lang po, mga kababayan, muna. O baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Ayan po. Hindi man po siya gamot. Food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.